May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Romans chapter 15, verse 13. Blessed morning everyone! Blessed morning Team Jesus! Ngayon po ay araw ng Miraculous August 5, 2025. Unang-una ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesus sa panibagong umaga, panibagong araw, panibagong pag-asa at panibagong buhay na pinagkaloob niya sa atin kasama ng kanyang pagmamahal at ang walang hanggang kaawaan. Nagpapasalamat din po ako sa ating Panginoong Hesus na muli binigyan niya po ako ng pagkakataon na maibahagi po ang aking testimony dito po sa verse na aking napili, ang Romans chapter 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-uumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po ang aking napili sapagkat isa po ito sa pangako ng Panginoong Hesus sa aking buhay na akin pong pangahawakan. Kasi noon, iniisip ko talaga na wala ng pag-asa na magbago pa ang aking panganay na anak. Siya talaga ang unang-una nagbibigay ng kabigatan sa aking buhay. Sapagkat ang tigas ng ulo, laging wala sa bahay, umaga na kung umuwi kasama yung mga barkada. Pumapasok din siya sa bisyo sa ano pa lang yung edad niya, 15 years old. Hindi ko akalain na na-impluwensyahan sa kanya mga kasama mga barkada. Natuto siyang magbisyo, natuto siyang gumawa ng mga hindi talaga mabubuting gawain. Kaya yun po talaga ang nagpapabigat ng aking loob na nagdudulot po ng sakit na iisipin ko, masakit talaga bilang isang magulang, bilang isang ina, na nakikita na ganyan ganun ang sitwasyon ng aking anak. Nawawala talaga ako ng pag-asa kasi araw-araw na lang ay wala akong ibang naririnig kundi ang mga sumbong ng ibang tao na ganun ang ginagawa ng aking anak. Nawalan ako nun ng pag-asa. Lagi na lang akong nagagalit. Sa tuwing nakikita ko pa lang siya ay yung galit ko ay umuusbong talaga. Kaya parang may nag-convict sa akin na kinonvict talaga ako ng Holy Spirit, kasi ganito talaga makapangyarihan ang presensya ng Holy Spirit, ang conviction niya sa akin. Kinonvict niya ako dito sa pangako na ito ng Diyos sa akin, na kahit ganun ay hindi po talaga ako mawawala ng pag-asa. Ano man ang wala mang katiyakan, inisip ko talaga na walang katiyakan, pero ito po ang nagpapaalala sa akin na huwag mawala ng pag-asa, sapagkat nandiyan ang Diyos, nag-aalok sa akin ng kagalakan, kapayapaan. Kung totoo at tapat po akong nagtitiwala sa Kanya, lalong-lalo na sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga pangako. Tunay ngang tapat ang Panginoong Hesus sa Kanyang pangako, sapagkat ngayon ay sa dami ng mga salita ng Diyos na aking natutunan tungkol sa pagdidisiplina ng anak, ay natuto ako na disiplinahin siya ng tama, na naaayon sa karunungan ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, at susundin ko talaga ang kalooban at ang conviction ng Holy Spirit sa akin kung paano ko didisiplinahin ang aking anak. Yun, nabigyan ako ng pag-asa. Nagagalak talaga ako ngayon sapagkat para sa akin talaga, malaki na ang pagbabago ng aking anak. Hindi na siya naglalakwat sa tuwing gabi, hindi ko na rin nababalitaan, wala na rin po nagsusumbong sa akin na may ginagawa siyang hindi mabuti, na kinababahala ko talaga noon, na kinatatakutan ko kung saan nahahantong ang kanyang ginagawang hindi mabuti.
Kaya nagpapasalamat talaga ako sa pangako ng ating Panginoong Hesus na huwag mawalan ng pag-asa. Ay ito lang din po ang gusto kong ibahagi sa iba na may karanasan na tulad ko na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hihinto lang tayo, huminga at tandaan natin na ang ating pag-asa ay hindi lang natin ibibase, hindi lang natin itatalik doon sa kung ano ang ating nakikita. Ngunit sa Diyos, doon tayo mag-focus sa kanyang mga salita at sa kanyang pangako sapagkat hindi niya tayo bibiguin. Tutulungan niya tayo sapagkat siya lang ang maaaring magpabago sa hindi lang sa ating buhay kundi pati na rin sa ating mga anak. Tayuan lang natin ang ating pananampalataya, maniwala tayo talaga sa kanyang pangako, sapagkat ang pangako ng Panginoong Hesus ay hindi napapako. Ngayon po, thank you Father God, sapagkat masaya ako, nagagalak, punong-puno ng kagalakan ng aking puso, sapagkat nagbago ang aking anak. Hindi pa man matatawag ko na hindi na siya basagolero, pero nagbago talaga, malaki ang pinagbago. Hindi na niya ako noon kasi kung makapagsalita siya sa akin, para lang niya akong barkada parang wala lang, parang hindi niya ako ina. Talaga nasasaktan talaga ako ngayon ay dinadasal ko na, Lord, baguhin mo po ang aking anak. Hindi man agad-agad, pero alam ko magbabago siya dahil makapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon ay kung makikipag-usap siya sa akin, ay nararamdaman ko na nirerespeto niya ako, na ako ang kanyang ina, hindi na siya sumasama sa barkada, hindi na siya nagiinom, hindi na rin siya gumagawa ng mga mali. Thank you talaga, Panginoong Hesus. Ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Nagkaroon ako ng kapayapaan sa aking puso. Hindi na ako nag-aalala sa tuwing gabi na nasaan ang aking anak, sapagkat maaga na siya nakasama namin dito sa loob ng bahay. Kada tuwing nagigising ako, anong oras, nandyan lang ang aking anak. Hindi na ako nababahala. Hindi na po ako natatakot na baka kung anong mangyayari kung nandun siya sa labas kasama ang barkada. Ito lang talaga ang aking maibabahagi, at tandaan po natin na kung nabibigatan man tayo ay huminto, huminga, maniwala sa ating Panginoong Hesus, sapagkat lagi lang siyang nandiyan at hindi niya tayo hahayaan sa sitwasyon na nagpapabigat sa ating kalooban. Panghawakan natin ang kanyang pangako dito sa Romans chapter 15 verse 13. Yun lang po ang aking maibabahagi. Tatagan lang natin ang ating pananampalataya. God bless us all and Jesus loves us. Bye-bye.